Itinakwil siya ng lipunan, sinisi sa krimeng hindi naman niya ginawa, at itinapon sa isang hukay ng mga halimaw. Pero nakaligtas siya, sa kailaliman ng kadiliman, nagising niya ang isang misteryosong kapangyarihan. Isang kapangyarihang walang sinuman ang kayang kontrolin. Ngayon, kasama ang isang grupo ng mga itinakwil din ng lipunan tulad niya, siya ay bumangon na may iisang layunin, ang baguhin ang di makatarungang mundong minsang tumalikod sa kanila. Nagsisimula ang kwento sa isang dystopia na mundo kung saan isang batang babae ang nakatingin sa kanyang stuffed puppy, malungkot dahil napunit ito. Iminungkahi ng kanyang ina na itapon na lang ito. Kahit kakabili lang nila nito, naniniwala ang ina na kung tatahiin nila ito, magiging pangit na ang itsura ng laruan. Mayaman sila, kaya walang problema sa ina ang bumili ng panibagong laruan. At ganoon din ang batang babae, na kahit may attachment sa laruan, pumayag na rin itong itapon dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang ina. Kaya itinapon ng ina ang laruan, kasama ng iba pang basura, sa basurahan sa labas ng kanilang bahay. Dumaan ang trash bag sa isang ventilation system at pumasok sa disposal truck na dadalhin ang basura sa tambakan sa ilalim ng lungsod. Habang naglalakad pauwi ang ina, isang misteryosong nilalang na nakabalot sa kapa ang nakatingin sa kanya at tinitigan siya ng may matinding galit sa mata, dahil sa pagpapawalang halaga nito sa mga bagay at pagtapon ng basta-basta. Maya-maya, dumating ang disposal truck sa junkyard, at sinundan ito ng isa pang misteryosong lalaki. Ilang minuto pa, may isang staff member sa pasilidad ang nakakita sa lalaking naghalungkat ng basura sa isang silid na puno ng trash bags. Dahil sa pagdududa, tinutukan siya ng baril ng gwardya at tinanong kung sino siya at ano ang pakay niya roon. Sinabi ng gwardya na may naiulat na magnanakaw ng basura kamakailan na sumisira sa ganda ng lungsod sa pamamagitan ng paglabas ng mga basura. Dahil pinaghinalaan ng lalaki na siya ang basurang magnanakaw, pinindot ng gwardya ang emergency alarm. Ilang segundo pa, dumating ang dalawang staff para arestuhin siya. Inihagis ng lalaki ang basura sa mga gwardya, dahilan para sila'y magulat, walang biro, at nakatakas siya sa pamamagitan ng vent. Ngunit habang papalabas na siya sa likod na pinto, bigla itong sumara, binigyan ng pagkakataon ng mga gwardya na paputukan siya. Inactivate ng lalaki ang isang tagong kapangyarihan, pinabilis ang kanyang galaw, at naiwasan ang mga bala na parang ninja. Tinamaan siya ng isang bala ngunit bahagya lang, at sa huli ay matagumpay siyang nakatakas sa pamamagitan ng sewer system. Nang tumahimik na ang lahat, lumabas siya sa isang bakanting kalsada at sa wakas ay nagsalita. Sinabi niyang hindi siya magnanakaw at ginawa lang niya ang lahat ng ito para kunin ang mga bagay na hindi karapat-dapat itapon, kasama na ang stuffed puppy. Kinabukasan, kumalat ang tsismis tungkol sa basurang magnanakaw. Dalawang babae ang nag-usap tungkol dito at sinabing masama ang ganitong mga tao para sa lipunan, tinawag pa silang mga barbaro. Isang lalaking nasa kalagitnaang edad, nakasuot ng maruming damit, at halatang isang itinakwil ng malinis na lipunan, ang nakarinig sa tsismis. Ngunit hindi siya nakipagtalo at umalis na lang, lumabas sa lungsod sa pamamagitan ng isang maliit na pintuan. Pumasok siya sa isang squatter area na nasa labas lamang ng lungsod. Ibinahagi niya sa mga lokal ang balitang kumakalat tungkol sa kanila, kaya lahat ay nabahala, iniisip na baka pagbuntunan sila ngayon ng mga pulis. Isang babae na ang pangalan ay Chiwa ang agad na pinaghinalaan ang kanyang kaibigang si Rudo, ang batang may pulang mata, natiyak na siya rin ang batang naging sanhi ng buong kaguluhan. Sa kasalukuyan, abala si Rudo sa pagkukumpuni ng mga basurang nakuha niya sa kanyang pangangalap, karamihan ay mga laruan at accessories na pwedeng ayusin, kaya hindi niya agad napansin si Chiwa. Kaya lumapit si Chiwa at tinanong si Rudo kung muli na naman ba niyang isinugol ang buhay niya para lang makapasok sa lungsod at kumuha ng basura. Pinaalalahanan siya ni Chiwa kung gaano kahigpit ang mga taga-lungsod pagdating sa waste control at na kapag nahuli siya, baka habang buhay siyang makulong. Sumagot si Rudo na hindi ito basura, kundi mga bagay na pwedeng gamitin, na basta na lang itinatapon ng mga mayayaman sa lungsod. Ipinahayag niya kung gaano siya naaawa sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat tretuhin ng ganoon, kaya dinala niya ito sa slums para ayusin at marahil ay ibenta sa mga taong naroon. Naiintindihan ni Chiwa ang motibasyon ni Rudo, pero hindi rin niya maiwasang magtanong kung umiibig na ba sa basura ang kaibigan niya o ano. Dumating ang tatlong self-proclaimed elites ng slum para pahirapan si Rudo. Ang lalaking nasa gitna ay nagsabi kung gaano kabaho ang paligid at sinabing hindi dapat nakikihalubilo si Chiwa sa isang basurang collector na talunan. Isa pa sa mga bully ang sinipa ang isang lamp na kakakumpuni lang ni Rudo at ng asar. Walang saysay ang pagkukumpuni ng basura dahil walang gagamit ng kahit anong hinawakan ng talunang to. Hindi maintindihan ni Chiwa kung anong problema ng tatlong gago dahil para sa kanya, pare-pareho lang naman sila ni Rudo, mahirap,
dinidiskrimina, at syempre, marumi. Ngunit tumutol ang bully, sinabing hindi sila katulad ni Rudo at may pag-asa silang makaalis sa squatter kung magsusumikap sila. Aparenteng ginawa ang slum na ito para pagtapunan ng mga kriminal. At ang tatlong bully, si Chiwa, at si Rudo ay lahat mga inapo ng mga kriminal. Maayos na sana ang takbo ng buhay nila hanggang sa ang mga magulang ni Rudo ay pumatay ng maraming tao, winasak ang kahit kaunting awa at tiwalang meron pa ang mga tagalungsod. Pagkaalis ng mga bully, sinubukan ni Chiwa na pasiglahin si Rudo, sinabing mabuting tao siya at siguradong magtatagumpay sa buhay. Napansin niya ang stuffed puppy, at may pag-aatubiling sinabi ni Rudo na gusto niya sanang ibigay ito kay Chiwa bilang regalo. Ngunit bago pa man ito matanggap, dumating ang ina ni Chiwa at sinabing lumayo siya kay Rudo, sabay hatek palayo. Umuwi si Rudo at nadatnan si Regto sa loob. Siya ang lalaking nakita natin kanina na nakikinig sa dalawang babae sa lungsod. Tinukso ni Regto si Rudo sa kanyang pagkabigo kay Chiwa, ipinapakitang narinig niya ang lahat. Pero sa kabila ng biro, gusto ni Regto malaman kung paano ang naging takbo ng pangangalap ng basura ni Rudo kagabi. Sinabi ni Regto na hindi kailangang pahirapan ni Rudo ang sarili para lang kumita ng pera, dahil isa pa rin siyang bata. Sinabi pa ni Regto na kahit hindi sila magkadugo, itinuring na niya si Rudo bilang pamilya. Nagpasalamat si Rudo kay Regto para dito, at isiniwalat na kinupkup siya nito matapos ang insidente sa kanyang mga magulang at siya'y pinalaki mula noon. Kaya gusto ni Rudo na suklian ito sa abot ng kanyang makakaya, kasama na ang pangangalap ng basura sa lungsod. Napansin ni Regto ang sugat sa braso ni Rudo at nang matanto niyang binaril ito, agad niya itong ginamo at mahigpit na sinabihang tigilan na ang pagpunta sa junkyard mula ngayon. Para kay Rudo, wala ang sugat na ito kumpara sa mga pilat na nakuha niya mula sa kanyang tunay na mga magulang. Ipinakita niyang ang dalawang kamay niya ay puno ng may itim na marka. Gayunpaman, muling pinaalalahanan siya ni Regto na tumigil na bago siya makilala ng mga pulis. Kapag nahuli siya, tiyak na ipapadala siya sa abis, ang parehong lugar kung saan itinapon ang kanyang ama. Simula pagkabata niya, palaging kinamuhian si Rudo ng lahat dahil sa kakaibang anyo ng kanyang mga kamay. At simula nang ibigay sa kanya ni Regto ang kanyang gloves, nagkaroon siya ng kumpiyansa para umusad. Gayunpaman, muling tinukso ni Regto si Rudo, sinabihan siyang kumilos agad at ibigay ang stuffed puppy kay Chiwa na may bonus na halik sa pisngi. Tumanggi si Rudo, syempre, at nagkaroon sila ng magiliw na away ng mapag-arugang ama niya. Samantala, ang lalaking may balabal na nakita natin sa simula ay nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan ni Rudo. Ang relasyon niya kay Regto ay love-hate relationship. Madalas siyang lumalagpas sa limitasyon. Hawak niya ang kanyang pisngi at sinabihan siyang dapat matutong ngumiti paminsan-minsan. At kahit hindi siya masaya, maaari siyang magpanggap na masaya para hindi alam ng iba na hindi siya masaya. Paano nga ba siya magpapanggap ng ngiti kung ang eyeball niya ay lumalabas na parang may mali sa kanya? Sa kalaunan ay nakatakas siya sa pagkakahawak ni Regto at lumabas ng bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita na umaga na. Kaya naisip niya kung nasa labas na si Chiwa. Naglakad siya patungo sa abis habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi naman niya kailangang lumayo para kumuha ng basura dahil lahat ng basura sa lugar na iyon ay itinatapon sa abis. Ang abis ay isang malaking tapunan, at hindi lang mga basurang gamit ang itinatapon doon. Pati mga taong makasalanan ay itinatapon din doon. Tiningnan niya ang abis at nakita na may kriminal na itatapon. Naalala niya na ang kanyang ama ay itinapon din sa abis. Iyon ang narinig niya at hindi niya matiyak kung totoo iyon. Narinig niyang may nagsabi na may taong muling itatapon. Sinabi niya ng oo at tumingin sa likod para makita na si Chiwa iyon. Nagbatian sila at sinabi ni Chiwa na bihira niya siyang makita sa lugar na iyon. Siguro maswerte lang siya ngayon. Para kay Rudo, hindi maganda ang tanawin mula doon. Hindi naman maganda ang tanawin sa buong slum, pero ibang klase lang talaga ang lugar na iyon. Ang dahilan kung bakit itinayo ang slum sa gilid ng lungsod ay para ipakita sa mga tao roon na kapag gumawa sila ng mali, itatapon sila sa abis. Nakakatawa dahil kahit anong iwas mong huwag makakita ng taong nahuhulog sa kamatayan, tiyak na makakakita ka pa rin ng ganoon sa lugar na iyon. Bigla na lang nakaramdam si Rudo ng matinding sakit sa katawan at paulit-ulit siyang bumagsak. Gamulong siya sa lupa, iniisip kung ang laruan sa loob ng katawan niya ang nakakaapekto sa kanya, at tumayo muli. Tumilapon ang kanyang kamay, kaya iniabot niya ang laruan kay Chiwa at tumakbo palayo. Nabunggo niya ang mga apostol sa kanyang daan. Mga apat sila at hindi pangkaraniwan ang ganong tanawin sa slum. Wala silang ginawa sa kanya at dumaan lang. Pero nagtataka siya kung bakit sila nandoon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sa lugar ni Regto.
Nakita niya ang isang lalaking tinangkang patayin si Rigto at sumigaw siya pero walang taong tutulong. Tumakbo siya para labanan ang lalaki pero itinulak lang siya. Pagbangon niya, tapos na ang lalaki kay Rigto. Umupo siya habang pinapanood ang lalaki na lumayo nang hindi niya alam ang gagawin. Nang makabawi siya, sumigaw siya ng pangalan ni Rigto at tumakbo papunta sa kanya. Sumigaw si Rigto na lumayo siya, pero hindi niya kayang iwanan ang kanyang tiyuhin ng ganoon. Sinigawan siya ni Rigto. Sinabi nito na kailangan niyang baguhin ang mundo. Siya lang ang makakabago sa mundong marumi gaya nito at dapat siyang mabuhay. Mahal na mahal ni Rudo si Rigto at ayaw niyang bitiwan ito. Kaya patuloy siyang kumakapit. Dumating ang mga apostol at nadatnan siyang may kasamang bangkay. Binaril siya para mapilayan at idineklara siyang mamamatay tao at inaresto dahil sa pagpatay kay Rigto. Tumutol siya. Una sa lahat, hindi pa patay si Rigto. Maaaring mailigtas pa siya kung kikilos sila agad. Pero ang mga apostol na sa tingin nila ay mas mataas kaysa sa mga tao sa slum ay wala ring pakialam sa buhay ng mga tao sa slum. Gusto lang nilang mahuli ang sa tingin nila ay kriminal. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang pumatay at ang pumatay ay tumakas na. Pero sinabi nila na taga-slum siya kaya tiyak na kaya niyang pumatay. Mula sa kwartong iyon, dinala siya diretso sa abis. Nakakatawang sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang kalagayan ng isang tao sa isang bagay na dati niyang pinag-uusapan. Nakasabit siya sa abis at nagsimulang magtsismisan ang lahat tungkol sa kanya. Narinig ito ni Chiwa. Pinag-uusapan nila kung paanong naging child murderer siya na pumatay sa lalaking nag-alaga sa kanya. Nadismaya si Chiwa dahil may mataas siyang pag-asa sa kanya. Habang nakasabit siya sa lubod para ihulog, sinabi ng mga apostol na siya ay isang kriminal na nararapat itapon sa abis. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng slogan na, "From slum to abyss," at hinihikayat ang apostol na itapon siya. Nagtataka siya kung may gusto bang makinig sa kanya. Hindi niya ginawa iyon at walang gustong maniwala sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita si Chiwa sa gitna ng mga tao. Pamilyar ang mukha niya, pero ramdam niyang kinokondena rin siya nito. Sa isip ni Chiwa, sinabi niyang pinagkatiwalaan niya si Rudo. Nagsalita siya para sa kanya kahit sinasabi ng iba na isa siyang mamamatay tao. Pero binaygo siya ni Rudo at sa huli ay naging child murderer. Ibinagsak niya ang teddy na ibinigay sa kanya ni Rudo at umalis nang may pagkadismaya. Nang walang ni isang taong makapagsalita ng mabuti tungkol sa kanya, labis ang sakit na naramdaman niya. Matagal na siyang hinusgahan kahit bago pa ang pangyayari at sapat na iyong dahilan para kamuhian ang lahat. Nangako siya ng paghihiganti, pero kailan? Dahil agad siyang itinapon sa abis at nabalot siya ng kadiliman. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kanyang buhay habang nakakakita siya ng iba't ibang mga pangitain sa harapan niya. Pumikit ang kanyang mga mata sa dilim at sa gulat, bumukas muli. Sa pagkakataong ito, hindi sa mundo kundi sa isang tanawin ng basura. Napagtanto niyang talagang ang itinapon siya sa abis. Tumingin siya sa paligid at nakarinig ng mga tunog at galaw. Alam niyang hindi kanais-nais ang kanyang kahaharapin. Nagtataka si Rudo kung anong klaseng lugar ito, nang biglang may higanting anino na tumakip sa kanya. Lumingon siya para makita kung ano ang nangyayari, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang napakalaking halimaw na gawa sa basura ang nakanganga sa kanya. Nawalan ng laman ang isipan ni Rudo sa isang saglit sa pagkakita ng halimaw. At naalala niya kung paanong lagi niyang iniisip na kakaiba kung bakit obsessed ang lahat sa pagpapadala ng basura at dumi ng tao sa ilalim ng hukay. Pero wala namang nagmamalasakit kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim. Ni hindi nila iniisip kung ano pa ang maaaring naruroon sa ibaba, at yun ang higit na gumugulo sa kanya kaysa kahit ano paman. Pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay habang papalapit ang higanteng halimaw. Biglang lumala ang sitwasyon nang umatungal ng malakas ang halimaw, at dahil dito, mas marami pang halimaw ang lumitaw mula sa tambak ng basura. Sinimulan nilang habulin si Rudo, na tumatakbo ng mabilis hanggat kaya niya, pero wala rin itong saysay dahil natrap din siya sa huli. Nagtataka siya kung ano ang mga halimaw na ito at kung mga tambak lang ba sila ng junk na kaya nang gumalaw mag-isa. Biglang tumalon ang mga halimaw sa kanya at kung paanong nailagan niya ang mga atake ng mga ito ay hindi rin niya alam. Sinubukan niyang tumakas pero nadapa siya at napadagan sa ibabaw ng isang bungo ng tao, na nagpapaalala sa kanya kung ano ang maaaring kahinatnan niya. Minura ni Rudo ang mga hinayupak na nagtapon sa kanya sa impyernong lugar na ito. At bigla na lang gumuho ang tambak ng basura na kinatatayuan niya. Biglang napunta si Rudo sa ilalim ng isang bangin na naglalayo sa kanya sa mga halimaw. Pero may isa pang bagay na pumapatay sa kanya. Napagtanto niyang ang hangin sa lugar na ito ay literal na lason. At kung masyado siyang huminga nito, mapupunit ang kanyang mga baga.
Tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong gamit ang kanyang gloves, umaasang makahanap ng matatagwan para makabawi. Pero bigla niyang na-realize na baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Nagsisimula siyang mawala ng pag-asa at biglang nagsuka ng dugo, at dahil dito, muling nakatawag siya ng atensyon ng mga halimaw. Bumagsak si Rudo sa lupa, hindi makagalaw, at halos tanggapin na ang kanyang kapalaran nang biglang sumagi sa alaala niya ang naghihingalong katawan ni Rigto. Biglang may kakaibang kapangyarihan na sumabog mula sa mga kamay ni Rudo, pero hindi niya ito napansin. Ang napansin lang niya ay ang pagbabago ng kanyang paningin at ang paglitaw ng mga liwanag mula sa tambak ng basura at sa harapang bakal na tubo. Gumapang si Rudo papunta rito, determinado na mabuhay dahil may dahilan siyang mabuhay. Hinawakan niya ang bakal na tubo at tumayo, sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga taong nagtapon sa kanya rito at sa hinayupak na pumatay sa kanyang ama. Puno ng galit ang kanyang loob at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya. Pero nang umatake ang isa sa kanila, tinulak lang ito ni Rudo gamit ang bakal na tubo nang hindi man lang tinitingnan. Dahil sa atakeng iyon, isang lata ang lumipad at tumama sa payong ng isang ibang naninirahan sa hukay, na nagulat dahil may isang taong marunong lumaban sa mga halimaw ang dumating. Samantala, nababaliw na si Rudo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Wala na siyang pakialam sa lason sa hangin o sa dugo na dumadaloy mula sa kanyang ilong habang patuloy siyang tumatalon. Kahit na itapon pa siya sa mga batong dambuhala ng buong lakas, parang wala lang sa kanya. Isang halimaw ang dinurog ang batong kinabag sa kanya, kaya natabunan siya ng mga bato. Pero nakalabas pa rin si Rudo at may kasamang poste na hinugot niya. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas, at malaki ang naging pinsala sa halimaw. Pero biglang may isa pang halimaw na lumabas mula sa ilalim niya. Somehow, nakatalon siya palayo sa mga pangil nito, pero ngayon ay naramdaman na niya ang epekto ng paglanghap ng lason. Muli siyang nagsuka ng dugo, at sinamantala ito ng mga halimaw para makalapit sa kanya. Sa kabutihang palad, muling lumitaw ang misteryosong kapangyarihan niya, na nagbigay sa kanya ng lakas at kabaliwan para manatili sa kanyang kinatatayuan kahit sabay siyang atakihin ng dalawang halimaw. Lumabas si Rudo mula sa banggaan na ligtas at ginamit ang isang metal sheet para hiwain ang bungo ng unang halimaw. Pagkatapos ay inatake niya ang pangalawa, pinaghati ito sa dalawa, at pinasabog. Pahinga muna siya saglit, pero may isa na namang dambuhalang halimaw na papalapit sa kanya. Nang makita ito ni Rudo, agad niyang naisip ang tumakbo para makabawi ng lakas. Pero pinadyak ng halimaw ang lupa ng buong lakas, at dahil dito ay tinapon palayo si Rudo ng shockwave. Pagdilat ni Rudo ng mga mata, nagulat siya nang makita ang isang lalaking may creepy na mask na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtataka siya kung sino ang lalaking ito at saan siya galing. Pero bigla siyang binuhat ng lalaki at tinadyakan paaban. Umubo ng dugo si Rudo at akmang lalaban na sana nang biglang lagyan siya ng gas mask ng lalaki sa mukha, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para makahinga muli. Litong-lito si Rudo ngayon at tinanong ang lalaki kung isa ba siyang lokal. Gusto niyang malaman ng tungkol sa lugar na ito at sa mga halimaw dito, pero sinabi lang ng lalaki na manahimik siya. Siyempre, hindi ganun kadaling sumunod si Rudo kaya tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtatanong ng malakas. Muling bamulong ang lalaking may maskara na manahimik siya, pero sinabi ni Rudo na magsalita siya ng mas malinaw. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa at doon na napaikan ang lalaki. Nakalimutan nito ang sariling payo at sumigaw kay Rudo, sinasabing hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng lupa at kasalanan ng mga tao sa taas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa ingay at dahil hindi siya tumigil sa kadadaldal, napansin na siya ngayon. Sabi ng lalaking may mask, hindi pwedeng talunin ang mga basurang halimaw gamit lang ang ordinaryong sandata. Kaya ang pinakamainam sana ay ang tumakas ng tahimik, pero hindi na nila magagawa yun ngayon. May isa ng halimaw na nasa likuran nila sa puntong ito, at nagdesisyon ang lalaking may mask na harapin ito muna. Biglang lumitaw ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso at bumalot sa kanyang payong, na nag-transform ito bilang sandata. Inatake sila ng halimaw, pero pinaikot lang ng lalaking may mask ang kanyang payong sa mukha ng halimaw, gamit ito parang blender para durugan ang halimaw. Nahulog sa paligid ang mga piraso ng halimaw at biglang naging alikabok. Nagulat na nga si Rudo sa kakaibang power-up, pero mas nagtaka pa siya kung bakit hindi na bumangon ang halimaw pagkatapos ng ganoong atake. At bigla, isang malaking grupo ng mga halimaw ang dumating. Pero kampante ang lalaking may mask na kaya niyang talunin ang lahat ng ito. Tumakbo siya papunta sa mga halimaw, mabilis silang pinasabog gamit ang kanyang payong na may talam, at pagkatapos ay tumalon gamit ang payong bilang parachute.
Nag-iisip si Rudo kung ito ba ay isang uri ng teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa hukay, o kung ito ay natatangi sa lalaking may maskara. Samantala, lumulutang ang lalaking may maskara sa harap ng huling natitirang higanteng halimaw, na biglang dumura ng bola ng asido sa kanya. Tinabla niya ito gamit ang kanyang payong, at nagkalat ang asido. Sumabog ito ng marahas ng tamaan ang mga tambak ng basura. Ginamit ng lalaking may maskara ang ulo ng halimaw bilang base para makatalon paakyat. Pagkatapos noon, naglagay pa siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang payong, pinalaki ito at pinatindi ang kapangyarihan. Sumisid siya pababa sa ulo ng halimaw gamit ito, pinutol ito at pati na rin ang lupa. Pagkatapos nito, bumalik ang lalaking may maskara kay Rudo, na nagtanong sa kanya, "Sino ka ba talaga?" Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Injun, isang simpleng tagalinis. Pero sa susunod na sandali, pinagsisihan niya ito dahil sa masamang hangin. Minura ni Injun si Rudo dahil pinatanggal niya ang maskara at biglang nawalan ng malay si Rudo. Habang walang malay, napanaginipan niya ang isang insidente noong bata pa siya. Umuwi siya pagkatapos siyang ay bully at itulak sa imburnal ng ibang mga bata dahil sinabi niya sa kanila na buhay ang mga bagay at hindi sila naniwala. Tinanong siya ni Rigto kung sinuntok ba niya ang bata at sinabi ni Rudo na hindi niya ginawa. Tinanong niya si Rigto kung totoo ba ang sinabi nitong kapag inalagaan mo ang isang bagay, magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Rigto, sinabi nito na kwento lang iyon noon para pahalagahan ng tao ang mga bagay. Pero personal, gusto niya pa ring maniwala na lahat ng bagay ay may kaluluwa. Lalong naging interesado si Rudo at tinanong kung pati ba ang mga bagay sa bahay nila ay may kaluluwa, kasama na ang kanyang gloves. Sumagot lang si Rigto na kung aalagaan niya ito, magkakaroon din ito ng kaluluwa balang araw. Biglang nagising si Rudo mula sa panaginip at nakita niyang nakagapos siya at hinihila ni Injun. Minura niya ito at sinabing palayain siya, pero sinabi ni Injun na dinadala lang siya sa ligtas na lugar. Wala nang pakialam si Rudo sa sinasabi nito dahil gusto niyang bumalik sa itaas para mag-higanti. Pero ang mga salitang iyon ang nagpahinto kay Injun. Sinabi niya kay Rudo na imposible nang makabalik sa lugar na tinatawag nilang sphere, na nasa langit at palaging gumagalaw. Ipinagpatuloy niyang hilahin si Rudo, sinabing hindi na posible ang pagbabalik at dapat tanggapin ni Rudo ang bagong sitwasyon niya. Tumanggi si Rudo at sinabing gagawin niya ang lahat para makabalik sa sphere. Naniniwala siyang alam ni Injun ang daan pero tinatago ito sa kanya. Sumigaw siya na sabihin nito ang lahat o sisigaw siya hanggang dumating ang mas maraming halimaw. Nina si Injun at sinabi kay Rudo na sasabihin niya kung anong klaseng lugar ito. Hinailan niya ito ng mas walang pakialam at dinala sa isang clearing sa kanya na 100 ulit na mas malinis kaysa sa paligid. Binitawan siya ni Injun doon at sinabing magsaya siya, sabay alis. Minura siya ni Rudo at sinabing palayain siya, pero umalis si Injun na hindi nagsasalita. Biglang may grupo ng mga lalaking nakagas mask ang bumaba mula sa mga truck at lumapit kay Rudo. Nagtataka siya kung sila ba ang mga naninirahan dito, at sila rin ay sobrang interesado sa kanya. Base sa suot niya, iniisip nila kung galing ba siya sa sphere at dahan daw ang lumapit habang nagtatanong. Kinabahan si Rudo at sinabi na nahulog siya mula sa sphere at bigla nilang inalis ang mga maskara nila. Mukhang tuwang-tuwa sila na may buhay na taga-sphere dahil dati puro bangkay lang ang nakikita nila. Sobra ang interes nila at sinimulan siyang suriin sa mukha kaya agad siyang lumayo. Sinabi ng mga lalaki na wala silang masamang intensyon at sinimulang kalagan siya, kaya naisip niyang mas mabait pa sila kaysa kay Injun. Pero isa pala itong patibong. Di nagtagal, nakita ni Rudo na nakakadena na siya ng mahigpit sa loob ng truck. Nagtataka siya kung anong nangyayari, pero sa labas pinag-uusapan ng mga lalaki kung gaano sila kaswerte na may totoong buhay na sphere dahil siguradong mabebenta ito ng sobrang taas. Pinag-uusapan nila kung gaano kalaki ang binibayad ng mga tao para sa mga parte ng katawan at damit ng mga patay na sphere at kapag nakahanap ng bihira, mababaliw ang mga tao. Sinabi ng leader ng grupo na ang dahilan kung bakit handang magbayad ng malaki ang mga tao ay dahil galit sila sa mga sphere. Minura niya ang mga taong nakatira sa sphere na itinapon ang lahat ng basura sa planeta hanggang sa mapuno ito, malason ang hangin, at lumikha ng mga halimaw. Ang mga namatay sa halimaw o nawala ng tirahan dahil sa lasong hangin ay may matinding galit sa mga sphere. At kapag nakakita sila ng buhay na isa, bubuhos nila lahat ng galit nila. Nagpa siya ang leader na pakainin si Rudo para, "I welcome," siya sa ibabaw at ang pagkain ay bulok na karne at panas na tira-tira. Patuloy niya itong inaasar, sinasabing ang mga tulad niyang taga-sphere ay hindi man lang humahawak ng basura, kaya hindi niya kayang kainin ang mga ito. Pero sa pagtangka niyang pilitin si Rudo na kumain ng bulok na karne, nagkamali siya ng malaki.
Biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri nito, pinilas ang laman at ninate ito kasama ng bulok na kinain niya kanina. Sinimulan niyang kainin ang bulok na pagkain, sinasabing hindi ito basura dahil pwede pa itong kainin. Natakot ang mga lalaki dahil hindi pa sila nakakakita ng ganitong klaseng halimaw. Pero simula pa lang ito, galit si Rudo sa lahat ng nagtatapon ng mga bagay at tinatawag itong basura. At hindi na siya mananahimik. Nagpakita ulit ang kanyang kapangyarihan at pinilas niya ang kanyang mga kadena. Tumalon siya palabas at pinakawala ng kanyang enerhiya sa lupa, binuhay ang mga bagay sa paligid. Pinapanood siya ni Injan mula sa malayo, at natuwa siya na si Rudo ay isang giver. Isang taong kayang bigyan ng buhay ang mga bagay at ilabas ang kapangyarihan nito, tulad niya. Samantala, iniisip ni Rudo ang mga sinabi ni Regto na kapag inalagaan mo ang isang bagay, nabubuhay ito at kaya ka rin itong alagaan. Inihagis niya ang kanyang maskara at kinuha ang kadena na ginamit sa kanya, binigyan ito ng buhay at ginawang sandata. Sumugod ang mga lalaki pero hinampas lang ni Rudo ang lupa gamit ang kadena, at napawrong silang lahat. Sinabi ng leader nila na tirahin ang kadena dahil walang silbi ang giver kapag wala ang bagay nito. At agad nilang na-disarm si Rudo. Pero sa gulat nila, at sa tuwang-tuwa ni Injan, kinuha ni Rudo ang isang gulong at ginawa rin itong sandata, na sobrang bihira kahit sa mga makapangyarihang giver. Agad niyang tinalo ang mga lalaki at humarap sa leader nila, na patuloy pa ring nagmumura habang natatakot. Pero sa oras na tatamaan na siya ni Rudo, dumating si Injan at pinigilan siya. Biglang natauhan si Rudo at nawala ang kanyang kapangyarihan. Ang gulong na gamit niya ay naging alikabok at nagdugo ang ilong niya habang iniisip kung ano ba ang ginawa niya. Sinabi ni Injan na kapag ginamit niya ng padalos-dalos ang kanyang kapangyarihan, mapapagod ang katawan niya. Humingi siya ng tawad dahil sinubukan lang niya si Rudo, pero gusto lang niyang siguraduhin ang lakas nito. Nangako siyang sasabihin kay Rudo ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang kapangyarihan, kapalit ng pagsali niya sa mga cleaner dahil kailangan nila ng katulad niya para labanan ang mga halimaw. Pero para kay Rudo, masyado pa itong marami para tanggapin, at sinabi niyang ayaw niyang sumali sa kanila. Kinontak ni Injan ang isa pa sa mga cleaners gamit ang wrist communication device. Ang cleaner na ito ay kasalukuyang nasa isang residential area na mukhang labi ng isang digmaan. Sinagot ng lalaki ang tawag ni Injan at binanggit kung gaano kabihirang makipag-ugnayan si Injan sa kanya, kaya inakala niyang may mahalaga itong sasabihin. Nang malaman niyang may nakita si Injan na isang bata na may malaking potensyal na maging top cleaner, nagulat siya. Sinabi ni Injan na nakita niya ang bata na itinapon ng mga spherets sa no man's land at siya mismo ay nagulat nang matuklasan niyang may kapangyarihan ang bata. Nagpatuloy si Injan sa pagsasabing hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman, kaya niya nirecruit ang bata para maging cleaner. Matapos ipaalam ang lahat, tinapos ni Injan ang tawag at nangakong ipakikilala niya si Rudo sa kaibigan niya sa lalong madaling panahon. Ipinakita ni Injan na siya at si Rudo ay kasalukuyang nasa isang medical room kung saan may creepy looking na doktor na ginagamot ang mga sugat ni Rudo. Si Rudo, na maingat na nakikinig sa sinasabi ni Injan, ay hinarap siya at tinanong kung bakit niya siya pinipilit na sumali sa weird cult o kung ano man iyon. Sumagot si Injan na malinaw na hindi siya nasa posisyon para tumanggi, pero lumaban pa rin si Rudo para sa kanyang karapatan, at sinabi kay Injan na kailangan niyang pumunta sa sphere para maghayganti. Nainis ang doktor sa walang tigil na sigaw ni Rudo, kaya sinabi niya rito na dapat ay magpasalamat na lang siya at hindi siya namatay sa no man's land. Ayon sa kanya, kung huminga pa si Rudo ng 1 minuto pa sa hangin doon, pop-utok na sana ang kanyang baga at mamamatay siya. Narinig rin ng doktor na muntik nang makidnap si Rudo, kaya inutos niyang lumuhad ito at magpasalamat kay Injan dahil iniligtas siya. Masayang tinanggap ni Injan ang alok at hinikayat si Rudo na gawin iyon. Ang naiisip lang ni Rudo ay kung anong klaseng mayabang at egoistic na tao ang nasangkutan niya. Sa kahit anong kaso, tinanong ni Rudo kung sino ang matandang iyon. At sumigaw ang matanda sa kanyang tenga na isa siyang babae. Sawa na siya sa batang ito. Kaya inutusan niya silang dalawa na magbayad at umalis na sa klinik niya. Nagbayad si Injan para kay Rudo, at sa wakas, kahit hindi bukal sa loob, nagpasalamat ulit si Rudo at hiniling kay Injan na sabihin pa sa kanya ang tungkol sa mundong ito. Habang sinasabi ni Rudo na wala siyang planong sumali sa boy band ni Injan, naglakad na palayo si Injan at sinabi kay Rudo na malaya na siya ngayon. Pero binalaan rin siya na kapag may nakaalam na galing siya sa sphere, kakainin siya ng buhay. Naalala ni Rudo ang nangyari kanina nang may mga taong nagtangkang dukutin siya, kaya napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya tumahimik siya at tahimik na sumunod kay Injan. Nasa isang dystopian cyberpunk abandoned city sila kung saan normal pa ring namumuhay ang mga tao sa kabila ng matitinding kondisyon ng kapaligiran.
Dinala ni Engine si Rudo sa isang burger place, at sinabi niyang nagsuka ng marami si Rudo matapos kumain ng basura kanina. Masaya si Rudo habang kumakain ng burger at nagtataka kung paano pa gumagana ang lupa kahit inakala niyang puro basura na lang ang nandito. Sinabi ni Engine na dito sa ground, kasama ng basura, nag-iipon rin ang anima o emosyon. Minsan, kusa itong nagiging energy at ang energy na iyon ay maaaring maging iba't ibang bagay. Halimbawa, ang trash beasts na muntik nang pumatay kay Rudo. Karaniwang nananatili ang trash beasts sa mga lugar ng basura, pero may mga pagkakataon na inaatake nila ang mga lungsod. Para labanan sila, naroon ang mga cleaners. Immune ang trash beasts sa regular weapons dahil gawa sa anima ang kanilang core at tanging powers lang tulad kina Rudo at Engine ang makakasira sa kanila. Ipinaliwanag ni Engine na nagmula ang powers ni Rudo sa kanyang gloves dahil matagal na niya itong inalagaan. Aparentemente, maaaring tirhan ng anima ang mga bagay na pinapahalagahan. Tinatawag ng mga tao rito ang mga bagay na iyon bilang vital instruments. Tanging ang mga tinatawag na givers ang makakagamit ng powers ng mga vital instruments para sirain ang anima core ng trash beasts. Habang natututo si Rudo na isa rin pala siyang giver tulad ni Engine at nagsisimulang maintindihan ang lahat, na-realize niyang tama si Rigto sa kanyang teorya. Muling ipinaliwanag ni Engine ang tungkol sa cleaners na ang tanging trabaho ay lipulin ang lahat ng trash beasts. Ngunit kakaunti lang sila, kaya desperado silang maghanap ng mga givers. Naiintindihan ni Rudo kung bakit siya gustong i-recruit ni Engine, pero nag-aalinlangan pa rin siya. Kaya sinabi niya kay Engine na sasali lang siya kung tuturuan siya nito kung paano makabalik sa sphere. Pero sinabi ni Engine na wala siyang ideya kung paano makakabalik doon, pero malamang na may alam ang kanyang boss. Kaya ngayon ay may panibagong task si Rudo, ang makilala ang boss ni Engine. Tinanong ni Engine si Rudo tungkol sa kanyang gloves at ipinaliwanag ni Rudo na regalo iyon ng kanyang ama at pinapahalagahan niya ito bilang tanging alaala sa kanyang yumaong ama. Naiintindihan ni Engine kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Rudo sa mga sirang gamit gaya ng gloves niya, at ito ang dahilan kung bakit nakakagamit siya ng maraming vital instruments. Sinabi ni Engine kay Rudo na may kaluluwa ang kanyang gloves at dapat niya itong patuloy na alagaan. Naalala ni Rudo si Regtu sa mga sinabi ni Engine at halos maiyak siya, pero pinigilan niya ang sarili, tumayo, at muling nagpasalamat kay Engine sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Napansin ni Engine na malungkot si Rudo, kaya para pasayahin siya, binigyan niya ito ng pouch na puno ng pera at sinabihang gastusin ito kahit saan sa lungsod. Nag-atubili si Rudo sa pagtanggap ng malaking halaga ng pera. Pero nang ibunyag ni Engine na nakuha niya ang perang iyon mula sa pagbebenta ng mga damit ni Rudo, at ginamit din ng iba para sa gamutan at sa burger, galit na galit si Rudo. Habang paalis si Engine para makipagkita sa bagong trainer ni Rudo, sinabi niyang maghintay ito ng matiwasay. Hindi makapaniwala si Rudo sa kapal ng mukha ng taong ito, at parang hindi pa sapat ang pagkasira ng kanyang mood, isang pasanggala ang dumampot sa pouch ng pera at tumakbo. Agad na hinabol ni Rudo ang pusa at kumuha ng isang stick. Nahuli niya ito sa isang madilim na alley nang mapansin siya ng isang lalaking nagngangalang Zanka. Bastos na inutusan ni Zanka si Rudo na isauli ang stick, at ipinaliwanag ni Rudo na basta na lang niya itong napulot at hindi siya interesado sa walang kwentang stick. Anuman iyon, mahusay na itinulak siya ni Zanka. At nang makuha na ang kanyang stick, inamoy-amoy niya ito na parang baliw. Napansin ni Rudo na ang weirdo na ito ay may suot ding emblem tulad ng kay Engine, ibig sabihin isa rin siyang cleaner. Nang matapos na sa pang-aamoy si Zanka, humarap siya kay Rudo, at sinabing paparusahan siya dahil pinagtangkaan nitong nakawin ang kanyang kayamanan. Ginawang sandata ni Zanka ang stick at tinawag itong kanyang lovely as staff, at na-realize ni Rudo na napasubo siya. Buti na lang, kilala na pala ni Zanka si Rudo at sinabi niyang siya ang tinawagan ni Engine kanina. Ibinunyag din ni Zanka na siya ang inatasan ni Engine para sanayin si Rudo. At binanggit kung gaano siya nadismaya na ang kanyang bagong kasama ay isang magnanakaw. Sinubukan ni Rudo na ipaliwanag na kinuha lang niya ang stick para pigilan ang pusa na tumakbo bitbit ang kanyang pera, pero wala siyang pakialam si Zanka at sinabing hindi siya pinalaki ng maayos ng kanyang ama. Mali iyon, dahil siguradong papatulan siya ni Rudo para sa pambabastos kay Regto. Mukhang mas malakas si Zanka kaysa sa kanya. Ayaw niyang mapunta sa alanganin laban sa ganitong klaseng tao. Naalala niya ang sinabi noon ni Regtu, na kung gusto mong ayusin ang sitwasyon, ikaw ang unang magpakumbaba. Naisip niyang baka siya talaga ang mali. Kinuha niya ang stick ng lalaki, at baka may matinding attachment ito roon. Siya ang naunang gumawa ng masama at siya ang dapat humingi ng paumanhin. Inisip niya kung anong mararamdaman niya kung may kumuha ng gloves niya na itinuturing niyang mahalaga.
Kinausap niya si Zanka at inamin niyang siya ang may kasalanan. Ipinahayag niya na hindi yun sinadya at kailangan lang niya iyon para makuha ang pera mula sa pusa. Kumalma agad si Zanka at nagsalita ng mahinahon. Inamin niyang masyado siyang nag-overreact dahil dati niyang pagmamayari ang stick at ayaw niya na may humahawak dito. Nagbago ang buong ekspresyon niya. Ngumiti siya kay Rudo at sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa kanya at alam niyang isa rin siyang giver. Tinanong niya kung ano ang weapon ni Rudo at sinabi ni Rudo na ito ay ang glove niya. Gusto niyang malaman kung marunong bang gamitin ni Rudo ang glove, pero sinabi ni Rudo na hindi niya ito kayang gamitin. Napansin ni Rudo ang pagbago ng mukha ni Zanka kasabay ng ngiti. Naisip niya kung paano nakakaya ni Zanka ang ngumiti at naalala niya na sinabi rin ni Regta sa kanya na dapat siyang matutong ngumiti. Nag-training siya noon sa mundo niya para ngumiti, kaya inisip niya na kung kaya ni Zanka, kaya rin niya. Sinubukan niyang ngumiti, pero kakaibang ekspresyon lang ang lumabas sa mukha niya. At halos sabay nito, tinanong ni Zanka kung bakit siya sumali sa cleaner. Sa kakaibang ngiting iyon, sinabi ni Rudo na gusto lang niyang gamitin ang cleaner para maabot ang kanyang end goal. Inakala ni Zanka na minamaliit siya ni Rudo sa ngiting iyon at nagalit. Naramdaman ni Rudo na mali ang pagkakagawa niya nang gusto niyang ikatuwa ni Zanka. Nagalit siya at sinubukang ayusin ang sitwasyon, pero lumala na ito lampas sa kanyang kontrol. Galit na tinawag ni Zanka na napakatangang end goal ang pinapangarap niya. Ang goal na iyon ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa. Sapat na ang marinig mula kay Zanka na isa itong kahangalan para magalit si Rudo. Hindi na niya kinaya. Nagalit siya kay Zanka at nagsimula silang maglaban ulit. Inactivate ni Zanka ang kanyang weapon at ibinunyag na simula pa lang ng pagkikita nila ni Rudo, alam na niyang hindi sila magiging magkaibigan. Nagdesisyon siya na oras na para maglaban sila, at nagsimula ang laban. Nagdesisyon rin si Rudo na sawa na siya sa lahat ng kalokohan ni Zanka. Kaya nagbitiw siya ng salita at handa ng lumaban. Kinuha niya ang isang plunger mula sa kanyang tagiliran at agad itong nagkulay pula. Nagulat si Zanka sa nakita niya. Inakala niya na gloves lang ang kayang gamitin ni Rudo bilang weapon. At doon niya na-realize kung bakit tinawag ni Engine si Rudo na isang natural. May kakayahan siyang gumamit ng iba't ibang bagay bilang weapon, at hindi lang ang gloves niya. Isa itong bagay na sobrang bihira sa mundong ito. Napagtanto niyang magaling talaga si Rudo. Pero kung yun lang ang meron kay Rudo, hindi pa rin siya mananalo. Tinawag niya si Rudo na isang natural. Sinabi niyang hindi rin ito mediocre. Pinakawalan niya ang kanyang stick at bumagsak ito mula sa langit. Kinuha niya ang blood stick at humarap kay Rudo, na ang tanging sandata ay plunger na hindi niya alam kung paano gamitin. Hindi nahirapan si Zanka, agad siyang tinamaan at bumagsak sa sahig. Talo siya sa laban na iyon. Pero ang hindi niya alam, panalo siya sa gyera. Matapos siyang talunin ni Zanka at masayang-masaya ito, napansin niyang may kung anong bagay sa kanyang mukha. Nilinis niya ito at napagtanto niyang ang ginamit ni Rudo para lumaban ay isang plunger, at may laman itong poop. Nasa mukha niya ang poop. Nagalit siya pero walang kamalay-malay si Rudo. Tumayo si Rudo at sinabi kay Zanka na oras na para sa round 2 niya. Tumakbo siya papunta kay Zanka para labanan ulit gamit ang plunger, pero kailanman ay hindi papayagan ni Zanka na madikitan siya ng poop, kahit pa sa gitna ng laban. At gaya ng inaasahan mo, tumakbo si Zanka. Hinabol siya ni Rudo at inakala niyang natatakot si Zanka. Pero patuloy sa pagsigaw si Zanka na huwag siyang tatamaan yun. Tuloy lang sa habol si Rudo at inisip niyang siya ang nananalo sa laban. Sa kasamaang palad para kay Zanka, sa kabagalan ng takbo niya ay nadapa siya. At gaya ng inaasahan, tinamaan siya ni Rudo ng isang pack ng poop. Sa buong katawan niya, doon lang na-realize ni Rudo kung ano ang nangyayari. Umupo silang dalawa sa pagkatalo. Ilang segundo ang lumipas, dumaan si Engine sakay ng sasakyan at inakalang naging close na sila dahil tahimik silang magkatabi. Nang sa wakas ay sinabi nila kung ano ang nangyari, tawa ng tawa si Engine. Galit si Zanka na puro poop ang katawan niya, at dismayado si Rudo na inakala niyang kaya tumatakbo si Zanka ay dahil magaling siya, pero poop lang pala ang dahilan. Habang pinapalayas sila ni Engine, tawa pa rin siya ng tawa. Ibinunyag niya ang masamang balita, kahit pangit ang simula nila, kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Ipinahayag niya na si Zanka ang pinakamahusay na trainer na pwedeng makuha ni Rudo. At natuwa si Zanka sa sinabi ni Engine na isa siyang magaling na giver. May isa pang dalaga sa sasakyan, si Rio, na isa ring cleaner. Tumayo siya nang tinawag ni Engine at tumingin kay Rudo. Sinabi niyang iba raw ang buhok ni Rudo, pero natural naman ito. Sinimulan niya itong hawakan at sobrang na-excite si Rudo. Pagkatapos ng isang exciting na unang araw bilang cleaner, dinala sila ni Engine papunta sa Cleaner HQ. Ano kaya ang magiging karanasan niya dito?
Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.